ang dugong bumubuhay sa bawat sibilisasyon. Sa tabi nito ay pinapanganak ang mga tanyag na lungsod sa mundo. Kabilang na ang Maynila. Pero may isang ilog na tila hiniwa sa gitna ang mundo. Ang Bosporus sa Turkey. Ang isang pangpang nito ay nasa Europa. Ang kabila naman ay nasa Asya. Sa isang makulay na paglalakbay, matutuklasan ko ang katangi-tanging papel ng Turkey sa kasaysayan ng mundo. Kung sa Pilipinas, ilang daang taon lang ang bakas ng kasaysayan. Sa Turkey, libo-libong taon na. Halos hindi na mabilang ang sari-saring puwersang sumakop sa malawak at mayamang lupain ng Anatolia na dating tawag sa Turkey. At hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang ilang istrukturang dating pumuprotekta rito. Ilang siglo na ang nakalipas. So ito, puno-puno ng tubig dati para mas mahirap makapasok doon. At doon naman, nandun yung mga sniper at mga sundalo ng mga Kristiyano. Tinapay lang na may toasted sesame seed. Marami ng hari ang tumapak sa daunang ito dito sa Istanbul. May tuturing kasi itong sentrong lokasyon mula pa noong unang panahon hanggang ngayon. Nasa Bosphorus Straits kami ngayon, ang sinasabing crossroads ng dalawang kontinente. Sa kaliwang bahagi ko, ang Asya. At sa kanan naman, ang Europa. Ang Istanbul ang naging susi sa dalawang malalaking karagatan, ang Black Sea at ang Aegean. Kaya halos pag-agawan ito ng mga Griego at Romano mula sa kanluran at ng mga imperyong Asyano mula sa silangan. Kung totoo nga na geography is destiny, ang kinalalagyan ng Turkey sa mapa ng mundo ang ugat ng maraming giyera at madugo nitong kasaysayan ng pananakop. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit napakayaman ng kasaysayan at kultura ng bansa. Sa maikling ilog Bosporus pa lang, makikita mo na ang impluensya mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tulad na lang ng Dolmabahce Palace, ang pinakamalaking palasyo sa Turkey, na itinayo ng mga Ottoman, ngunit may disenyong Europeo. At ang Ortaköy Mosque, isa sa mga pinakasikat na mosque ng bansa. Halos lahat ng tao sa Turkey ngayon ay mga Muslim. Ngunit kitang-kita namin ang pagpapahalaga nila sa napakaraming bakas ng Kristyanismo, paganismo, at mga sibilisasyong nakasalamuhan nila noon. Naging bahagi rin ng Silk Road ang Turkey. Dinaanan ito ng mga sinaunang biyahero at negosyante mula Europa at Asya. Kaya umusbong dito ang malalaking merkado o mga bazaar. At ang pinakamalaki at pinakaluma sa kanila ang Grand Bazaar ng Istanbul. Ito ang sinaunang supermall na may 5,000 tindahan. Okay, 25. Ngayon, karamihan na nandito, mga souvenir shop para sa mga dayo tulad ko. Dito rin sa Istanbul matatagpuan ang Spice Market na pamilihan naman ng mga lokal. Welcome to Istanbul. Pero may isa pang produkto ang Turkey na masasabing kilala sa buong mundo.
like to show. One more time. This is the one. Di matatawaran ang kalidad ng Turkish carpets. Very easy to maintain us with your vacuum cleaner. This one is called mercerized cotton. Kinikilala ito bilang isa sa pinakaimportante nilang sining. Umaabot ang hanggang 4 na taon bago makabuo ng isang carpet. Kaya halos $3,000 ang pinakamurang carpet dito. Definitely you will fall in love this beautiful masterpiece pure silk carpet, which is finished in 4 years of time by 2 professional master ladies. Oh, look at the beauty. Wow. Very interesting. Yes, you can touch and feel the quality. Please come here. Ladies and gentlemen, such a beautiful piece of art, which is 100% pure cocoon silk, will cost $38,000 American dollars. Kristiyano man o Muslim o pagano, mga iba't ibang kultura nagmula sa mga sumakop sa kanila. Natuklasan kong pantay-pantay pinapahalagahan ng mga ito ng mga Turko. Para tuklasin ang mahabang kasaysayan ng Turkey, binaybay namin ang mga lungsod katabi ng Aegean Sea. Kung ang mga kalaban at mananakop galing Asya ay nakasakay sa kabayo at nagmarcha, ang mga galing Europa ay tumawid ng karagatan. At ngayon, naghahanda kaming sumakay sa barko na yan, yung kanilang pinaka-roro, para makatawid kami ng dagat, papunta naman doon. Ang Troy ng Helen of Troy. Si Helen daw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. At siya rin ang asawa ng hari ng Greece. Ngunit umibig sa kanya si Paris, ang prinsipe ng Troy. At isinama siya ni Paris kung saan kami tutungo ngayon. Bago pa man naging sikat na pelikula ang kanilang love triangle. Isulat na ang kwento ng Troy sa epikong The Iliad ni Homer. Hindi lang pala iisa ang Troy, kundi 9 na bersyon ng lungsod ang nahukay rito. Sa haba ng panahon at dahil sa mga lindol, nagpatong-patong na ang mga komunidad dito. Ngunit ang kwento ni Helen at Paris, tanging alamat lang pala. Ang tiyak, nakikipagdigmaan na ang mga Griego para sakupin ang bahaging ito ng Turkey, ilang siglo bago pa man nabuhay si Kristo. Ayon sa aming guide na si Dogan Senay, ito ang isa sa mga pangunahing dahilan. 3,000, 4,000 years ago, this flatland used to be sea. So the merchants from the Black Sea countries, instead of going all the way down to the Mediterranean Sea, they exchanged goods here with the Mediterranean merchants here in Troy. So Troy took advantage of that. Maraming lugar sa Turkey ang naipit sa gitna ng mga naglalabang imperyo. Isa na rito ang Cappadocia, na naging taguan ng mga pinakaunang Kristiyano. Ayon sa isa pa naming guide na si Tanner, nabuo ang mga ito sa mga pagsabog ng bulkan. Mga fairy chimney kung tawagin itong mga kakaibang bato. How unique is this? Is this the only place that is like this? Because there are many places with volcanoes. As far as I know, there's no another place like that in the world. Because there's no this kind of volcanic ash cover and there's no this kind of rock formations. Nahubog ng panahon at erosyon ang mga batong ito.
Sa hugis nila, tila hindi rin may iwasang maalala ng iba ang isang bahagi ng katawan ng lalaki. What? You guarantee the Viagra? Is that real Viagra? This way 5-time guarantee. Civic Lifetime warranty. 5-time, 5. 5-time warranty. Meaning, Yeah. you use it 5 times? To mine yun? To mine? Okay, so, Viagra talaga yung... Unama, 2. Oh, To yun, 5-time guarantee. okay. Dito sa mga batong nililok ng panahon, inukit ng mga unang komunidad ang kanilang mga bahay mula sa malalambot na bato. Wala raw katulad nito eh. Sa buong mundo. Ito lang yung mga ganitong ganyang karaming bahay at simbahan na nakaukit sa bato. Tsaka malawak ito. 100 kilometers by 200 kilometers yung area ng Cappadocia region. Na puro ganito. Meron pang nakatira rito hanggang ngayon. Thank you. Ginawa ang bahay na batong ito noong panahon ng sinaunang Griego. Ngayon si Adnan Ozcelik at kanyang pamilya ang nakatira rito. Siya rin ay karpintero at taga-ayos ng mga bahay na bato. Ito yung kusina nila. Kuweba siya. Pero hindi yung natural na kuweba dahil inukit ito sa bato. Ito yung isang anak niya, ayaw raw tumira dito. Kasi mga kaibigan daw niya, hindi naman daw nakatira sa kuweba. Gusto rin daw niya tumira sa apartment. Ito yung pinakasala nila dito sa bahay na bato. Karamihan sa mga sinaunang kuweba ay binili na ng gobyerno para gawing bahagi ng naturang open-air museum. Kabilang ang bahay nila. At dahil marami sa mga kuweba ay may biyak, ipinagbawal na rin ang pagtira sa mga ito. Pero ang pamilya ni Adnan, may pahintulot manatili rito basta magbabayad sila ng upa hanggat walang biyak ang kuweba. Because, yeah, every 6 months, every 8 months, they come here to control the government authorities that we don't touch anything, we don't do anything. They inspect. Here, they inspect, exactly. They're very strict. So they cannot touch anything here. Yeah, That's good. So this is the way it was even before. exactly. Yeah, this is the original one. Sila ang katibayan na gaano man katagal na ang kasaysayan ng Turkey. Buhay na buhay pa rin ito at pinapahalagahan. Tutungo naman ako sa isa pang napakalumang lugar kung saan sa halip na magtago, nagkita-kita mga tao sa isa sa pinakamalaking teatro sa mundo. Kasama sa yaman ng lupain dito ang saganang marmol at iba pang uri ng bato. Kaya tumagal hanggang ngayon ang mga istruktura, di tulad ng mga gawa sa kahoy at kawayan ng ating mga ninuno. Ang sunod kong pupuntahan ay ang isa sa pinakatanyag na lungsod ng mga Griego at Romano at isang matibay na larawan ng pamumuhay ng sinaunang panahon. Mula Çanakkale, binaybay muli namin ang Aegean Sea mula Assos patungo ng Pergamon. Isa itong Acropolis o siyudad na itinayo sa taas ng burol. Dito nakatira mga dating namumuno at elitistang Griego na 400 taong naghari rito.
This was the capital city of the Pergamon Empire. Kasama ito sa teritoryo ng Griegong si Alexander the Great. Dala ng mga Griego ang kanilang kaalaman sa siyensya, arkitektura, filosofiya at maging sa teatro. Tulad nitong teatro na pang 8,000 ang katao. Isa raw ito sa pinakamatarik na amphitheater, no? Kung naalala ko yung rice terraces sa Batad na tinatawag nila parang amphitheater style. Pero hindi naman nila sinadyang ganyan Talagang matarik yung hill at saka wala pa silang teknolohiya para gawin siyang ibang anyo. Kaya dati yung mga struktura nila katulad nito sumusunod lang doon sa anyo ng bundok. Napakataas na ng antas ng kanilang buhay dito. Maliban sa teatro, meron pang malaking aklatan. Bago nabuhay si Kristo, nandito yung pangalawa sa pinakamalaking library sa buong mundo. At dito rin inimbento yung anyo ng libro na alam natin. Ang libro na may pahina. Kung sa Pergamon matatanaw pa ang pagbibigay halaga nila sa pagpapalawak ng isip, dito naman sa Hierapolis, ang kalusugan ang pinakapakay ng mga namumuno. Sa unang tingin, mukha itong gawa sa yelo, pero hindi pala. So then these white trucks are created by the hot spring waters of Pamukkale, because hot spring waters come from underground, carrying calcium particles. As those hot waters run over the rocks, they deposit the white calcium on the rocks. Therefore, the rocks are colored in white. Ito yung pinupuntahan ng may mga malulubhang sakit noong panahon ni Kristo. Isang healing city dahil meron dito mga thermal hot springs, yung parang katulad sa Pansol o Los Baños sa atin. Pero dito naging malaking industriya. Kaya isa ito sigurong unang malaking health spa sa mundo. Hindi naman pala ganun kainit. Parang katamtaman lang. Katamtaman lang yung init. Parang tinimpla Ito naman ang wala noong sinaunang panahon. Yes, 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 yes. Okay, ginagawa kong unggoy dito. Okay. Yeah. Turkish ice cream, ha? Turkish ice cream. Alright. Show right. Come on. Ito pala ang Turkish ice cream na mas malagkit sa ibang ice cream at paulit-ulit hinahalo. Parang yung unang texture niya parang clay. Tapos biglang matutunaw. So matigas siya, kaya tingnan mo. Hindi siya nahuhulog dahil mas matigas siya. China Turkish. Filipino. China Turkish. Filipino. So Filipino. Yeah. Ice cream, Turkish ice cream, Filipino. What? Turkish. No Turkish ice cream. We just have Filipino. We call it dirty ice cream. Ang tamis at ganda ng turkey ay matagal na nadiskubre ng iba't ibang lahi. Ngunit may mula sa kabilang dulo ng Asya
Ang tila ngayon pa lang nakakatuklas sa yaman ng bayang ito sa huling mga taon. Sa dami ng mga digmaang pinagdaanan ng Turkey sa libu-libong taon, ang huling nagwagi ay ang mga Turko na galing Asya. Mula nang itatag ang kanilang bansa noong taong 1923, ang Turkey ay naging demokratiko at secular na bansa. Malaya magsamba ang mga tao kahit anong relihiyon. At ang pamahalaan ay hindi nagpapadikta sa mga lider ng simbahan. Isang dahilan kung bakit nananatiling mapayapa ang bansa. Sa mga nakaraang dekada, ang Turkey ay daanan lang ng mga OFW na patungo sa Middle East o Europa. Maihahambing sila sa mga biyahero noong unang panahon na kailangan tawirin ang lupain sa gitna ng dalawang kontinente. Ngunit dumarami na mga Pilipinong tumitigil at nananatili na rito. Tawag po ako ng mga kababayan natin na para may madatnan kayo naman. Post-Valentine's celebration. Kabilang si Elma Trinidad sa 4,000 Pilipinong nakatira sa Turkey. Lucky kami dito dahil kung sa Middle East, inaapi ang mga Pilipino, dito Pilipino ang nang-aapi sa amo. Yung amo ang natatakot sa amo, di ba? Yung amo ang natatakot sa katulong. Walang charge, no charge. Dito kahit overage, tinatanggap sa trabaho, tinatanggap ng mga employer. Mapalad lang kami dito talaga kasi mas mas priority ng mga employers ang mga Pilipino. Mas gusto nilang i-hire compared sa ibang nationality. Dahil sabi nila, efficient ang Pilipino, honest daw, malilinis, at talaga mapagmahal daw. Kasama ni Elma, nakilala ko ang iba pang mga Pilipinong umuukit na ng sariling buhay sa Turkey. Isa na rito si Angelito Rebong, isang sushi chef na taga Laguna. Mga Pilipino raw ang kinukuha sa ilang bagong Japanese restaurant sa Istanbul. Yung unagi. So sa lahat ng mga pwede magtrabaho ang OFW, bakit dito yung mga magulang mo sa Turkey o konti lang ang Pilipino rito? Hindi dapat Turkey. Sa Israel talaga dapat. Naloko, dito bumagsak. Year 2000, nagdagsaan dito ang Pilipino na papunta sa dapat ng Paris, Italy. Spain, Yan, Italy ang pinakamaraming Italy. Dito sila inaano ng mga agent kasi ang sabi, dito raw madaling kumuha ng visa puntang Europe. Which is hindi naman nangyari. Pareho kayo nagpunta. Dahil umaasenso ang Turkey, mapalad na raw ang mga napadpad dito. Kakaunti lang ang mga trabaho para sa mga banyagang lalaki noon. Pero ngayon, dumami na ang oportunidad sa mga tulad niya. Wow! Ang tinatawag na coronadal roll. Si Elma naman, magsasampung taon nang nagtatrabaho bilang service staff sa Swedish Consulate sa Istanbul. Swedish Consulate.
Kasama niya ang kapwa Pilipino na si Zaldi na isa ring chef. 24 na taon na siyang nagtatrabaho dito sa Turkey. Alis natin ito. Tulog. Anila, maayos ang pakikitungo ng mga Turko sa mga Pilipino. Talagang ang napapansin nga namin dito iba ang tingin nila sa mga Pilipino mas mataas. Ang kasaysayan ng pananakop at digmaan ng Turkey ay sinundan naman ng mahabang panahon ng pag-iibayong dagat ng mga Turk upang magtrabaho at manirahan sa ibang bansa, lalo na sa Europa. Kumbaga, pinagdaanan din ng marami sa kanila ang nararanasan ngayon ng mga Pilipino. Kaya maski ibang-iba ang kanilang kasaysayan at kultura sa atin, tila nagkakaunawaan. Tulad din nila, sinakop din tayo ng mga dayuhan. At ngayon, malaya, secular, at demokratiko na rin tayo. Baka balang araw, maging kasing mapayapa rin ang ating bayan. Mula sa Turkey, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.